Magandang araw muli sa bawat isa. Sa pagkakataong ito ay muli makapagbahagi ng ilang mga insight sa talatang aking babasahin. Sabi sa Isaiah chapter 9 verse 6, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." Sa pagkakataong ito, aking nais i-share sa iyo o sa inyo na yung ipinanganak na pinangako, a prophecy dito sa book of Isaiah na na-fulfill sa ating Panginoong Yesus. Ang sabi dito, tatawagin siyang Counselor. Ano ba ibig sabihin na ang Panginoong Yesus na ating Counselor? Tayo muna sandali ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng Israel, maraming salamat sa pagkakataon muli pinagkaloob mo po sa akin na makapagbahagi ng ilang mga insight mula sa talatang nabasa. Kayo na nga po, O Diyos, ang kumilos, magbigay ng wisdom, karunungan, kaalaman, kapangyarihan sa akin, sa aking pagbabahagi, Panginoon, ng iyong salita. At dalangin ko ang bawat tagapakinig, bawat tagapanood nitong segment na ito na ang salita ng buhay ay patuloy silang lumago, lalo na sa mga ganitong mga insight na araw-araw nilang naririnig. Pagpalain mo po ang bawat isa. Sa iyo lahat, O Diyos, ang papuri, pasasalamat. At ito po, O Diyos, ay aking dalangin maging ang kapayapaan para sa bayan ng Jerusalem. Sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus, ang Mesaya ng Israel. Amen. So, ang Panginoong Jesus ay tinawag na Counselor. So, meron tatlong perspective ang nais kong i-share sa inyo ngayong umaga patungkol dito sa salitang na Counselor. Emotional, governmental, and legal. Yan ang ating titignan ngayong umagang ito. Una-una, first, we use the word counselor for someone who gives emotional support when a person is undergoing mental or emotional stress. At walang iba, ang Panginoong Yesus ang makakatugon sa bagay na yan. Emotional support. Pag nandun ka sa kalagayan na ikaw ay depressed, kailangan mo ng taong kakausap sa iyo at magbibigay ng counsel sa iyo. Pero ngayong panahon ito, bakit maraming may depression ngayon? Bakit maraming may anxiety ngayon? Bakit kailangan ng mental health? Alam niyo ba, ang ating gobyerno is already addressing this by having a law on mental health. Alam niyo, ibig sabihin, maraming tao hindi na lumalapit sa Diyos na makakasalba sa kanilang depression, anxiety, or even mentally healthy. So, sabi yan sa Republic Act 11036, it's about the Mental Health Act. At itong Mental Health Act na ito, ang sinasabi rito, Republic Act 11036, an act establishing a national mental health policy for the purpose of enhancing the delivery of integrated mental health services, promoting,
and protecting the rights of persons utilizing psychosocial health services, appropriating funds, therefore, and other purposes. Ang sabi dito sa Section 2, the state affirms the basic right of all Filipinos to mental health. So, having a mental health is already a basic right of every Filipino. It's a fundamental right of people who require mental health services. Kaya maging ang gobyerno gumawa ng batas para dyan. Pero bago pa yan, meron nang isinulat sa Biblia. Yun nga ang naging malaking problema. Maraming tao hindi lumalapit sa Diyos. Samantalang ang ating Panginoon is the wonderful Counselor, the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. So, hingi tayo ng tulong sa mga problema, sa mga dinadaanan natin na minsan mga masalimuot, hindi natin maintindihan. Ang kailangan natin ay counselor. Yan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. A good counselor is one who can understand your problems and competently provide with guidance toward a workable solution. Alam niyo sabi ng Hebrews chapter 2, 17 to 18, wherefore in all things it behoved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. For in that he himself had suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted. Yun yung salitang succor. Ibig sabihin, to help, to bring aid. Yan ang ating Panginoong Hesus. Sa Kanya tayo lumapit sapagkat nakahanda siyang tumulong, nakahanda siyang to bring us aid in times of testing and tempting. So, una, ang Panginoong Hesus, our counselor, our emotional support. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Pangalawa, inyong tignan on a governmental perspective. Yung word na counselor, Jesus is a wonderful counselor. Ang ating Panginoong Hesus, yung ating halimbawa, sapagkat ang Panginoong Hesus is our counselor. Pero dito sa mundong ito, ang mga tao, kagaya ng presidente, ng gobernador o ng mayor, may mga advisor yan eh. May mga counselor yan. May mga tao silang nilalapitan para humingi ng advice. At marami dyan, there are lots of advisors. Meron sila. But remember, we have an access to a greater resource advisor. Greater than anyone can think about. We have access to God Himself, the wisest person in the universe, the author of our owner's manual, the Bible. He is also our Creator, my Creator. So how can we access this incredible counselor? Sabi sa Romans 12 verse 2, and be not be conformed into this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Sabi doon, transform by the renewing of your mind. The way to access to God's wise counsel is to have our minds transformed and renewed. Maraming mga iniisip tayong hindi tama.
Pero bilang anak ng Diyos, merong banal na espiritu sa atin na pwedeng mag-guide, magbigay ng counsel sa mga spiritual na bagay. Paano natin makaka-access? Since nandyan ang Holy Spirit, magbasa tayo. Paiintindi sa atin ng banal na espiritu. Pag-aralan natin, memorize natin, meditate natin ang salita ng Diyos sapagkat siya yung ating counselor. And pag kailangan natin ng advice, minsan pumupunta tayo kung kanino. Bago tayo pumunta doon kung kanino man, doon tayo muna pumunta sa ating great counselor. And that is none other than the Lord Jesus Christ. Sabi nga sa Psalms chapter 1 verse 1 and 2, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Baka kung saan ka mapunta, they might lead you to a counsel that is ungodly. But the greater and the greatest, advisor of all is none other than God, who gives us godly counsel in His Word. Nandyan na lahat sa salita ng Diyos. So, kung magbibigay tayo ng panahon sa salita ng Diyos, that's where the answers to all our questions, doon natin masusumpungan sa salita ng Diyos. Kailangan natin ng counsel sa buhay natin. Andiyan ang Bible. Sa mga wala pang asawa, mag-aasawa pa lang, mabigyan tayo ng Biblia ng advice para sa pag-aasawa, para pagpili ng tamang mapapangasawa. Andiyan ang Bible. Paano i-handle ang ating kaperahan. Andiyan ang Bible. Advice on how to respond doon sa mga taong tayo ay ginikipit, sa mga taong tayo ay inalipusta. Andiyan ang Bible. Paano natin i-lead ang mga tao. Andiyan ang Bible. Sa mga namumuno sa ating mga lungsod, munisipyo, andyan ang Bible para mapatakbo nila ng tama ang mga sasakupan nila. So nakita natin una, kung kailangan natin ng emotional support, andyan ang Panginoong Hesus, He is our counselor. Kailangan natin ng attorney, o kailangan natin ng sabi niya dyan, ng counselor para sa mga bagay na nasasalubong natin, nararanasan natin. Andyan ang Bible. At pangatlo, when it comes to legal aspect, we had an advocate, none other than the Lord Jesus Christ, our advocate or our attorney to God the Father. So, di ba, parang kaya pag ang isang tao naka-commit ng crime, ay siya ay may karapatan magkaroon ng counsel o ng attorney para i-represent siya sa mga tinatawag na judicial proceedings. At yung attorney na yan ay siya ang magre-represent sa isang taong nakakumit ng crime. At kung ang hatol ay kailangan niyang magbayad ng 10,000, kung hindi siya makapagbayad, siya ay ikukulong. Tatayo ang attorney at sasabihin niya, dahil yung nakakumit ng crime walang pambayad, yung attorney na, aakuhin niya, ako na magbabayad. At kung siya'y makakumit pa ng iba, andun pa rin yung kanyang attorney para siya ay depensahan. At kung kailangan magbayad, magbabayad pa rin.
Anong analogy nito meron sa ating Panginoon? Ang Panginoong Hesus nandoon sa trono ng Amang nasa langit. Every time we commit sin, every time na tayo ay may mga bagay na ginagawa, dahil tayo'y anak, dahil tayo'y ligtas, mayroong nagtatanggol sa atin doon sa langit. At ang lagi niya sinasabi, charge that to my account. Bakit? Kasi binayaran na ng Panginoong Hesus ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Pero nakakahiya nga eh. Tuwing gagawin mo, merong nagtatanggol sa iyo sa lahat ng ating mga pinaggagawa dito sa mundong ito. So, sabi yan sa 1 John chapter 2 eh. Ano sabi doon? 1 John chapter 2 verse 1 and 2. My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we had an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. And he is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. So purihin ng Diyos, we have an advocate with the judge. Ang pangalan niya ay Jesus Christ the righteous. So pag tayo nagkakasala, sin is covered by what Jesus did when He died on the cross of Calvary. And also meron din sinabi niya diyan, propitiation for our sins. Ang ibig sabihin ng propitiation ay appeasement or satisfaction. Si Jesus Christ, He is our satisfaction. He is our appeasement for our sins. Pag tinignan ng Amang nasa langit ang ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, He is already satisfied because our sins were paid 100%. So, purihin ng Diyos. Hindi ba kayo nagagalak? Hindi ba tayo nagagalak that we have an advocate with the Father? Amen? So, sabi sa 1 John 5:13, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. So, purihin ng Diyos, we have an advocate before the Father, and that is the Lord Jesus Christ, the righteous one. So, sa ating pagtatapos, inyong tandaan, meron tayong personal na counselor. Walang iba, ang Panginoong Hesus. Naiintindihan niya ang lahat ng ating mga pinagdadaanan, kaya sa Kanya tayo lumapit sapagkat Siya ang nakakaintindi ng lahat. So, meron din tayong counselor na mag-guide sa atin sa tamang desisyon sa buhay. Yan ay ang Panginoong Hesus. Punta tayo doon sa Kanyang salita. Go to God's Word for counsel and advice. At pangatlo, meron tayong legal counselor sa ating Amang nasa langit. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. So ngayong umaga, kung meron mang nanonood o nakikinig na wala ka pang personal na relasyon sa Panginoon, you cannot claim Jesus Christ as your attorney doon sa sangkalangitan kung hindi ka paligtas. Ang kailangan mo tanggapin, una sa lahat, bilang isang makasalanan, hinatulan sa apoy ng impyerno, pero merong Panginoong Hesus na namatay, pinako doon sa krus ng Kalbaryo, inilibing at nabuhay na magmuli para sa iyo. Tanggapin mo yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, tanggapin mo si Jesus Christ sa iyong puso bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. When that happens, Jesus Christ now
becomes your attorney, becomes now your advocate, becomes now your counselor in the presence of God the Father. Para sa mga mananampalataya, may dumadating na mga problema sa atin, mga masalimuot. Minsan we are tempted to solve them by ourselves. We are tempted to go to other people just for counsels. Punta tayo doon una sa lahat sa ating Panginoong Hesus, because He is our counselor. He is our advocate to our Father. Meron Panginoong Hesus, nandiyan siya lagi sa kanyang trono, naghihintay sa atin. Huwag natin yan kalimutan. So, yung ating pinag-aralan ngayon, Jesus Christ is our counselor. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng Israel, maraming salamat sa araling ito na nagpapatunay, nagpapatibay lalo na ang aming Panginoong Hesus, ang aming counselor, sa anumang mga dumadating sa buhay namin, lagi meron kaming pwedeng lapitan. Walang iba kundi po kayo. Sa iyo, O Diyos, lahat ang papuri, pasasalamat. At kung meron man kayong mga anak na nandito, nanonood o nakikinig, nasa isang kalagayan na minsan di niya maintindihan, O Diyos, tulungan niyo nga po siya o sila na sa inyo lumapit, sapagkat kayo ang may alam ng lahat. Solusyon sa namang mga problema. Maraming salamat po, O Diyos. Ibinabalik po namin lahat, papuri, pasasalamat sa inyo, sapagkat ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na Panginoong Hesus, ang Mesaya ng Israel. Amen. God bless you po at magandang araw po sa inyong lahat.